sino-sino at ano ang mga sinabi naman ng mga personalidad dyan sa INC rally? Corina, karamihan sa kanila ay mga senador at katulad ng paninindigan ng INC, nakiisa ang mga politikong yan sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kailangang magkaisa at siguruhin ang maayos na pamamahala sa bansa lalo na ngayong bagong taon. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Senator Robin Padilla nang sabihing tutol siya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sakaling umabot ang reklamo sa Senado. Napaka-plastic ko naman kung sasabihin ko po sa inyo, pag yan ay umakyat sa Senado, mag-iisip pa kayo kung ano yung iboboto ko. Definitely. Ngayon pa lang po, alam nyo na po. Sinabi niya ito matapos mag-ikot sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Kahit na may habilin pa si Senate President Cheese Escudero na dapat iwasan ng mga senador ang magkomento sa impeachment dahil maaari silang maging hukom ng impeachment court. Una nang sinabi ng INC na tutol ito sa impeachment ni VP Sara, katulad ng paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kilala si Padilla bilang suportadong kandidato ng INC noong eleksyon, kaya't agad siyang sumama sa kanilang panawagan ngayong araw. Hindi po nagbabago ang aking suporta sa Pangulo at sa pangalawang Pangulo dahil bilang ako po ay unity team. Pero para naman kay Senator Bato de la Rosa, bagamat sinusuportahan niya ang pananaw ng Pangulo, dapat daw munang pag-aralan ang nilalaman ng impeachment complaint. In deference to the impeachment court that is still to be organized, established by the Senate as an institution, right now, may sabihin ko kagad kung ano yung aking boto dahil nga hindi ko pa nabasa yung articles of impeachment. Anong laman noon? Kung akyat niya sa Senado, pag-aralan ko, then I will give my decision, my vote. Bandang hapon, dumalo rin sa rally si Senator Francis Tolentino. Ito ang kailangan natin sa pagbubukas ng taong ngayon, 2025, yung ipakita, ipadama sa ating mga kababayan ang pangangailangan ng una, kapayapaan at pagkakaisa bilang sambayanan. Anya, mahalaga ang pagkakaisa, lalo na sa relasyon ng executive at legislative branches ng gobyerno. Walang mangyayari sa atin, di ba? So, dapat siguro talagang magkaugnay-ugnay. Si Manila Mayor Honey Lacuna naman, sinigurong hands-on ang LGU sa naturang event. Nilinaw nitong hindi politikal ang kanyang pagbisita. Kami po ang nahingan po ng koordinasyon ng ating po mga kapatid na sa gayon po ay maging payapa po itong ginagawa nating National Rally for Peace. Pumunta rin ang dating kakampi at ngayoy kalaban nitong si former Manila Mayor Isko Moreno. Kami ay nakikiisa sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos at ng ka Eduardo B. Manalo na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating bansa. Maaga pa lang, hiniling na ng Malacanang sa mga ahensyang gawin ang lahat para siguruhing payapa at ligtas ang rally. Iginiit din ng palasyo ang importansya ng pagkakaisa para harapin ang mga suliranin ng bansa. Corina, relatively peaceful ang nangyaring rally sa Quirino Grandstand at nakadeploy ang lagpas 5,000 pulis para siguruhing ligtas ang naging pagtitipon. Corina. So sa ngayon, tumataas pa ba ang bilang ng taya sa dumalo sa rally dyan sa Quirino Grandstand, Hana? Corina, sa ngayon, nagsisiuwian na ang ilang mga miyembro ng INC dahil pasado around 5:25 kanina natapos ang programa at kung makikita natin sa kahabaan ng Rojas Boulevard, parehong lane, southbound at northbound ay ino-occupy ngayon ng INC members para umuwi. Pero sa huling tala ng NCRPO at NCR-LGU, pumalo sa 1.58 million ang INC members na dumalo sa rally. Balik sa'yo, Corina. Okay, maraming salamat, Hana T. Live nag-uulat mula sa Quirino Grandstand.